Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 16 to 30, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30, 2025. So kung interesado kayo, yung link nasa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Okay, let's see Leo, what's up? What's the energy update for Leo September 16 to 30? Show us the energies, please. Overall energy, challenge, opportunity, blessings. Wow. This is like, marami kayong sinastrategize. Yung iba sa inyo nag-overthink or yung tipong meron talaga kayong pinag-aaralan, mga plano sa inyong buhay. So, yung iba sa inyo, yung bang medyo strategic. Not actually siguro, hindi na medyo, strategic kayo. Kumbaga, yung mga plano nyo, hindi nyo na sinasabi sa iba. Meron kayong sarili ninyong desisyon. Maaring marami na kayo natutunan sa past ninyo, lalo na kung mahilig kayong magkwento ng mga plano ninyo sa buhay, tapos biglang nadjinx o kaya hindi natutuloy. So ngayon, very careful kayo. You have the Four of Cups. Some of you are not really happy or hindi kayo kontento sa sitwasyon nyo ngayon. Pwedeng sa trabaho nyo to, sa career, sa business, sa relationship ninyo. But, you are being asked to step into your power, with the Strength card. Ito yung lakas. Ito yung inyong tiwala sa inyong sarili na you can make things happen. Meron lang mga kailangang magbago, With the Death card and the Five of Swords, you may be cutting off connections sa buhay mo. This is going to be a blessing sa'yo, yung pag-cut off mo ng connection na yan. Kasi, yung intention ng tao na yan sa'yo ay hindi totoo. Or, yung situation mo na yan ay hindi magiging maganda ang resulta para sa'yo in the long run. So, maaring meron kang i-let go and tatapusin, iiwanan na sitwasyon that you feel that is no longer aligned. Hindi na siya aligned sa yung mga plano, sa yung mga gusto sa buhay. And then with the Queen of Wands here, I see you na exploring your opportunities. Meron kang sinisimulan. This can be a new project, a new job, a new career. May pag-aaral na ginagawa rito. So, hindi naman kayo pupunta or magsa-start ng isang bagay na wala kayong alam. So, you are also investing. Nag-invest ka sa iyong resources, sa iyong skills, abilities. Ayan, with the Queen of Pentacles. Yes, this is a major change na kailangan nyo gawin sa buhay ninyo. Yung pagbabago, lalo na sa career. Sa direction ninyo sa inyong career. Overall energy is the Emperor. So, this is someone na kontrolado niya yung sitwasyon, alam niya yung mga gagawin niya, yung plano niya, established na sa buhay. So, you're going to use your knowledge, your skills, your experience para maisakatuparan niyo yung mga plano ninyo. So, ngayong second half ng September, it's more on thinking, analyzing, pag-aaral. You have the Justice card. So, ang isa sa challenge sa'yo is yung makapag-desisyon ka talaga ng naaayon sa practicality, kung ano yung practical, kung ano yung logical para sa'yo. Some of you maaring may kailangang ayusin, asikasuhin related sa mga paperworks, documentations, na pwede rin may kinalaman sa court, sa cases, anything na you are dealing with sa government. And then your opportunities, the High Priestess, this is your wisdom. Kumbaga well calculated yung mga actions na gagawin mo moving forward.
hindi ka basta-basta magpapadalos-dalos sa mga decision mo. And your blessing is the King of Swords. So, kung ano man yung magiging decision mo, is going to be the best possible decision. Whether this is for your career, your business, or your relationship. So, tingnan natin sa money, career, finances for Leo. Ayan. Ace of Cups. Merong new happiness, new source of income, new job, new career, new business na kung saan you will be happy, no? May dala tong kaligayahan, fulfillment para sa iyo. So, maaring excited ka rin sa mga changes na yan, sa mga nagsisimula sa buhay mo, sa career mo, sa finances mo. I feel like you are also investing. Nag-i-invest ka ng energy, resources mo sa isang negosyo, or this can be investment sa sarili mo. Oo. Kasi yun naman ang number one na kailangan natin bigyan ng investment, yung sarili natin. Sa love life, you have the Page of Pentacles. So, some of you, maaring you are getting to know someone. Meron kang, may new person sa buhay mo na gusto mong mas makilala pa ng mas malalim. So, okay lang naman yun, no? Maganda yan kasi at least, bago ka pumasok sa isang commitment, somehow may idea ka na about this person, and kung hindi ka man tutuloy sa relationship na yan, alam mo kung bakit, 'di ba? Meron kang standards na sinusunod. If you are already in a relationship right now, I think mas nagiging practical yung approach ninyo sa relationship ninyo. Like for example, mas iniisip nyo kung ano yung future together, mas seryoso siya. Oo, baka nga magsa-start kayo mag-ipon na or mag-start ng business. But of course, pag mga businesses tapos mag-jowa pa lang naman, medyo mag-ingat. Oo, mag-ano ng kontrata. Kasi may mga, ayaw naman natin maghiwalay kayo, no? But in case lang na may naging problema along the way, protektado kayo pareho. Yung assets nyo, yung business ninyo. Mountain. Ang mountain, it symbolizes yung ating mga pagsubok sa buhay or yung isang task or responsibility na kailangan mong i-overcome. 'Di ba? Kailangang mag-take ka rin ng action dito sa mga plano mo sa buhay para ma-achieve mo yung goals mo. Makamit mo yung tuktok ng tagumpay, rurok ng tagumpay. So, you also have lion. Okay? Sabihin ko sana sa relationship. So, lion, this is power. Oo. Lion is also about bringing justice into your life. Your voice, your karma. So, kung ano man yung mga efforts na binibigay mo para sa isang relationship, sa situation mo, trabaho, negosyo, kukuha mo yan. Kumbaga, you will reap what you sow. Kumbaga, yung tinanim mo ay aanihin mo. Ganon. Okay, let's see what else. Some of you, gaya ng nabanggit ko kanina, no, kung kayo ay merong mga court cases or may mga documentation, agreement, paperworks na inaayos sa government, mapapagtagumpayan nyo yun. Healing. You are healing. You are balancing your chakras. Heart chakra rin to eh. So, yung iba sa inyo, pwedeng may mga pinapatawad na kayo sa past ninyo or yung sarili nyo mismo pinapatawad nyo sa mga naging decisions nyo in the past. You are going within, you are observing, nagsiself-reflect ka rin. So, yung iba sa inyo, mas kinikilala nyo ang inyong sarili ng mas malalim. Kasi alam nyo, sa totoo lang, no, hindi na rin nagiging ganun kalalim yung pagkilala natin sa sarili natin. Dahil marami na tayong distraction, no? Like yung social media or meron tayong mga iniiwasang bagay sa buhay natin kaya dinidistract din natin yung sarili natin pero hindi naman pala nakakabuti kasi hindi natin naayos yung problema or nasusolusyonan yung issues. So, your purpose is personal expansion. Yan ganda.
Ang purpose mo raw is to expand yourself. Ayan. How can you be more intentional with your choices and live with more purpose? So, yung iba sa inyo, meron kayong purpose of teaching others or sharing your knowledge sa iba. And also learning new skill, learning new abilities. So, yun yung mag-expand sa iyong horizon. You have the 4th house, Neptune in Taurus. Neptune is, unlimited potentials to, no? Taurus is a nurturing energy na mas grounded, mas realistic. And then the 4th house is your values, your more intimate life. So, I think, yung iba sa inyo, ano man itong mga pangarap mo sa buhay, yung mga ini-imagine mo, mga plano mo, you're going to put it into action. And at the same time, tahimik ka lang na tinutupad yon. Kasi hindi mo naman na kailangang ipangalandakan sa ibang tao kung ano yung achievements mo. Kasi it will speak for yourself, kumbaga. Yan. So, kumbaga, tahimik lang pero ang dami mong achievements. So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.